Viral ang post ng transport vlogger na si James Dikin sa umano'y bulok na sistema ng Land Transportation Office o LTO. Kwento niya, baguhang driver ang kanyang anak at dumaan sa bahagi ng Quezon Avenue Skyway Stage 3 noong December 18. Dahil hindi pamilyar, nagkamali raw ito matapos lumipat ng lane na may dalawang dilaw na linya. Wala naman daw problema dyan dahil talagang nagkamali ang kanyang anak kaya tama lang na matiketan ito. Pero ang problema, imbes na improper lane change o disobeying traffic signs, reckless driving ang inilagay na violation. Diyan pa lang, tila red flag na raw. Reckless driving is a criminal offense. Will my son have a criminal record for changing lanes? Dahil holiday season, meron silang lakad, kaya December 27 na nila inasikaso ang pagtubo sa lisensya. Dito ulit sila nagkaproblema. Pagdating sa opisina ng LTO sa East Avenue sa Quezon City, sarado raw ito at maghihintay pa sila ng 8 araw dahil sa January 5 pa ulit ang balik opisina. Kahapon, bumalik ulit sila Dikin. Nagbayad sila ng 2,000 pisong multa pero hindi pa rin nirelease ang lisensya ng kanyang anak. Kailangan pa raw nila kasing mag-submit ng official receipt at Certificate of Registration o ORCR kahit na hindi naman nila pag-aari ang sasakyan. Kahit nalalabuan sa requirement na yan sina Dikin, sumunod pa rin sila. Nung araw ding iyon, isinumite nila ang ORCR. Pero hindi pa rin daw makukuha ang lisensya sa dahilang lagpas na sila sa 15-day deadline. Kasama sa mga binilang na araw ay yung mga holiday na sarado naman ng LTO. You were closed, I think, 7 or 8 out of those 15. And I said, you were not open. He said, it doesn't matter. It's 15 days from the ticket. I said, but if you're not open, how do you count those days? He said, we just do. I thought, okay, I was like, you know the feeling where you think, is this, it's surreal. Is this real life? Am I being punked? Is some wow mali gonna come out and say, ha, should have seen your face? I couldn't believe it. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ni Dikin, ang ending, maghihintay ulit sila. Sa January 19 na raw ibabalik ang lisensya. Ngayon nag-viral ang post ni Dikin, mismong si LTO Chief Marcos Lacanilaw ang sumagot. Titingnan daw ng ahensya kung naging makatwiran ang mga proseso. Partikular na ang 15 araw na palugit para sa pagtubos ng lisensya, gayong sarado naman ng LTO noong holiday. Iimbestigahan din daw ng LTO kung nararapat nga bang reckless driving ang violation na ipinataw sa anak ni Dikin. Kasama rin daw sa iimbestigahan kung totoong inobliga sila na magsumite ng ORCR, gayong hindi naman ito kailangan. Nakarating na sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ang insidente at may kipagpulong daw sila kay Dikin.